Hello Libra, welcome to Like a Tarot. Alamin natin kung ano ang situation mo, situation ng person mo. Para sa mga bagong viewers, ang reading na ito ay timeless reading, general reading at guide po lamang. Hindi po magre-resonate sa lahat kaya kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo. At kung kailan mo napanood ang reading na ito, yun ang start ng 1 week reading para sa'yo. Ikaw na bahala magpalit kung si person mo ito o ikaw. Dahil sa connected ka sa person mo, may posibilidad na magkabaliktad. Kaya ikaw na lang bahalang tumukoy. Ibig sabihin, matuto kang makipag-communicate sa person mo para hindi masira yung connection yung dalawa. Kailangan ng give and take at saka kapag nagkamali ka, ipakita yung nagbabago ka. Yan yung situation mo. Pero alamin na natin gamit ang tarot cards kung anong ibig sabihin ng reciprocity. Yan yung card mo. Hindi ko ata nabanggit eh. Angels and guides, please guide us. Ano ang situation ng mga Libra? Ten of Pentacles, Justice, the Devil. Ang ilan sa inyo, may negosyo talaga yung pamilya mo or yung negosyo nyo ng person mo ay lumalago. Kaya lang merong person na napipilitan or hindi ka talaga tinutulungan kasi magkaiba kayo ng interes sa career o kaya negosyo. Sa mga nasa relationship, maayos naman yung relasyon nyo ng person mo at saka ng pamilya. Kaya lang ang ilan sa inyo sa relationship, tingin mo yung person mo masyado nang naging gahaman sa financial or career. Hindi na balanse yung ginagawa niya. Kaya pala pinakita yung mystical card na reciprocity. Kasi yun yung katumbas ng mga ginagawa mo na hindi mo napapansin sa sarili mo na sumusobra na pala. Kaya may mga panahon na hindi kayo magkasundo ng person mo. Pero ang ilan sa inyo na nasa relationship, ang situation, sa umpisa okay naman kayo ng person mo. Kaya lang unti-unti mo nang nakikita yung ugali niya na seloso, mapanakit, at saka may panloloko. Sa mga single naman, may potential person na malaki yung chance na magkaroon kayo ng relasyon. Kasi alam ng universe kung ano yung nararapat para sa iyo sa mga single. Lalo na't ang ilan sa inyo, niloko ka nung nakaraan mong relasyon. Pero meron ding mga single na hindi mo alam kung bakit nawalang bigla yung person mo. Ang ilang single naman, pinag-iingat ka ng mga cards kasi may potential person na magpapakilala sa'yo na single siya. Pero ang totoo, meron na talaga siyang ibang karelasyon, kaya mag-ingat. Ano man ang estado ng relasyon mo, mag-ingat kayo guys sa stalker. Kasi ang ilan sa inyo madalas mag-isa, kailangan meron kang nakakasama. Ngayon naman guys, alamin natin yung situation ng person mo. At saka i-add ko lang guys, maybe napansin mo na to sa relationship na yung person mo, ang nagustuhan talaga sa'yo ay yung material, lalo na magaling kang dumiskarte or wealthy na talaga yung pamilya nyo noon pa. Ang ilan sa inyo ang karelasyon abusive, mapanakit, physical o kaya mental. Ang iba naman nag-iingat yung person mo na hindi mo siya mahuli. Ang card ng person mo ay authenticity. Kailangan yung mga bagay na ginagawa mo ay gusto mo. Hindi mo kailangan mag-pretend. Kasi malaki yung posibilidad na makilala mo yung mga taong hindi naman akma sa sitwasyon mo or buhay mo. Nagko-connect na yung reading natin. Ngayon naman alamin natin
kung bakit ipinakita itong authenticity. Ang ibig sabihin ng authenticity ay yung katotohanan, yung pagiging totoo. The Emperor, Four of Pentacles. Isang card na lang. Angels and guides, please guide us. Thank you. Ayan. Three of Swords. Pinapakita sa cards ng person mo na merong person na mature. At saka siya talaga yung may control ng relationship. Ipinapakita rin na ang person mo ay practical at saka mas pinipili niya yung secure na buhay. Kung nakakasakit siya ng kapwa niya, nasasaktan din siya sa mga decisions niya at saka yung katayuan niya sa buhay. At dalawang cards ang nagsasabi na yung person mo kapag meron siyang sinimulan, dun siya mas nagfo-focus, lalo na pagdating sa career or financial. Ang ilang single naman, yung potential person na nagkakagusto sa iyo, hindi siya gumagawa ng kahit anong move. Hindi dahil sa hindi interesado sa iyo yung person, kundi nandun yung takot niya sa sarili niya kung ready na ba siya na magmahal ulit. Yung financial at saka yung tiwala, yun yung nahihirapan siyang maibalik sa taong gusto niyang makarelasyon. Baka maulit yung nakaraan na panloloko. Andito sa mga cards yung kagustuhan na maging ready para sa relasyon. Pero sa ngayon ay pahinga lang muna. Ang ilan na nasa relationship, responsable, mapagmahal yung person mo. Pero hindi ito yung nagpapasaya sa iyo. Ang ilan kasi sa inyo ayaw ng person mo na kinokontrol siya. At saka pareho kayo ng person mo na seloso, selosa. Yung mga ganitong behavior ay hindi nakakatulong sa relationship nyo ng person mo para mag-progress. At saka nakadalawang cards na rin para sa cheater na person. Ang ilan sa inyo nasa relationship, gusto mo nang kumawala sa sitwasyon na nagbibigay negative sa buhay mo, lalo na't merong third party involved. Unahin muna natin yung advice na mystical card para sa relationship. Fear or takot. Ang ibig sabihin nito guys ay huwag kang masyadong judgmental. Kailangan marami kang impormasyon at saka lubos yung pag-unawa mo sa situation. Ipagpatuloy ko lang guys ang ilan sa inyo na nasa relationship, kung merong pagkakamali yung person mo, harapin yung problema at saka magkaroon ng desisyon kung mag-i-stay ka or mag-let go. Kung mali yung person mo, kailangan gumawa ka ng mabuting aksyon. Huwag mong sirain yung sarili mo. Mas lalo kasing mahihirapan ng iba na maunawaan ka. Seven of Wands, Queen of Swords, at Eight of Pentacles. Ang ilan sa inyo sa career at saka financial, pinaglalaban mo yung karapatan mo. Diba sabi ko nga sa inyo guys, sa naunang cards ay merong stalker. Kasi may ibang tao na gustong masira ka. At ang advice ng mga cards, ang hindi mananakaw sa'yo or mananatili ay yung talino mo, diskarte, at saka yung mga magandang nagawa mo sa kapwa. Sa financial naman, merong person na tutulong sa'yo kung paano ka makakapag-budget. Ang ilan sa inyo sa health, pinapangalagaan mo talaga yung kalusugan mo. May mga limitasyon o kaya diet. Hindi mo man makita ang resulta ngayon kung anong nangyayari sa kalusugan mo in the future.
Sa relationship, nakaapat na cards ka na meron talagang sumisira sa relationship nyo at pinoprotektahan mo yung relationship nyo ng person mo. At saka merong person, maybe biyanan mo to, na magsasalita patungkol sa relationship nyo. Pero makinig ka rin kasi may mga opinion siya na makakatulong para maresolbahan yung problema nyo. At saka ang ilan sa inyo na nasa relationship, mukhang alam mo na kung sino yung third person. At anuman ang sitwasyon na kinakaharap ng relationship nyo ng person mo, sinisikap mo na maging tahimik ito at maibalik yung pagkakaisa. Nakadalawang cards ka na kailangan balansehin mo yung sitwasyon mo sa career at saka relasyon. Ang ilang single naman ay nag-e-enjoy ka sa pagiging single mo at ang iba ay mas nag-focus ka muna sa responsibilidad. Pero kung ang ilang single ay meron ka talagang person na nagugustuhan, kailangan maipakita mo yung interest mo sa kanya. Kasi ang ilan sa inyo na single, yung potential person na nagugustuhan mo, mas interesado siya sa kung ano yung intention sa kanya kesa sa physical. Pangalawa na lang yun sa tinitingnan niya kung may itsura or maaasahan. At saka ang advice ng mga cards ay matutunan mong tanggapin ang nakaraan. Baunin yung lesson para hindi na ito maulit. 8 of Wands. Yung mga naiisip mo patungkol sa magandang kapalaran mo sa buhay, yan yung mangyayari sa iyo. Kasi ang ilan sa inyo, gusto mo lang talaga yung yung tamang direksyon yung tahakin mo sa buhay. Hindi naman yung kalabisan pa. 3 of Pentacles. Ito naman ang ibig sabihin, maraming matutulong sa iyo yung meron kang kagrupo o kaya may mga opinion kang naririnig sa iba. Malaki ang chances patungkol sa career at saka sa financial dahil sa may teamwork. Itong 3 of Cups naman ay merong good news, good times na darating sa buhay mo. Isa sa mga paraan para mas marami kang makilala at saka mga taong tutulong sa iyo lalo na sa problems na pinagdaraanan mo sa career man ito, financial or love life. Alamin naman natin ang angel number mo. Siya nga pala guys, marami po salamat sa mga nag-like, share, comment, and subscribe. At pati na rin po sa mga nakikinig at nanonood. Saan man panig kayo ng mundo, ingat po kayo palagi. Two. New opportunities and possibilities are coming for you. 4. This is a sign your angels got your back. Good news is on the way. 11. God is planning something good for you. It may be a job, it may be a marriage, or it may be a breakthrough. Just claim it and receive it.